So, tatadta rin ng kaso si Ramil Madriaga ni Sara Duterte. Kaya lang, hindi naman po nagpapasindak. At I think, sa latest na balita, iko-custody ng Congress. Kasi di ba, nireveal ng kanyang abogado na may threat sa kanyang buhay. Munti ka na daw na patahimikin itong si Ramil Madriaga. Kung ganon, talagang seryoso ang hawak ng mga ebidensya ng alleged former aide ng Vice Presidente. At ngayon, sa latest na balita, naghugas ng kamay ang kampo ni Sara Duterte doon sa claim ng abogado ni Madriaga na may death threat ito. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Talagang taranta ngayon ang kampo ni Sara Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Mabigat talaga siguro itong naging affidavit ni Ramil Madriaga. Dagdag na kaso versus Ramil Madriaga, pinag-aaralan ng kampo ni Duterte. Kinasuhan na po ng perjury, pero may mga kaso pa na ipafile laban kay Ramil Madriaga, yung nagpakilalang dating aide ni Sara. Kasi sa logic po, kung hindi mabigat yung testimony, bakit naman pag-aksayahan ng panahon ni Sara Duterte at ng kanyang abogado ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga? Di ba po? Yan ang sabi dito sa report ng DCMM Teleradyo. Bukod sa inihain na reklamong perjury, pinag-aralan na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng karagdagang kaso laban sa sinasabing bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Sinabi sa DCMM ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo na hindi na dapat palampasin ang sinasabing tanim witness style para dikdikin ang Vice Presidente, partikular na sa isyu ng confidential funds. Sinagot ni Panelo ang pagkwestiyon ng abogado ni Madriaga na si Raymond Palad sa timing ng pag-aay ng reklamo. Timing for me, on our side, is not questionable. If at all, parang na-delay lang ng county because hindi naman ito priority ni BP Sara, giit ni Panelo. So, tatadta rin ng kaso si Ramil Madriaga ni Sara Duterte. Kaya lang, hindi naman po nagpapasindak. At I think, sa latest na balita, iko-custody ng Congress. Kasi di ba, nireveal ng kanyang abogado na may threat sa kanyang buhay. Munti ka na daw na patahimikin itong si Ramil Madriaga. Kung ganon, talagang seryoso ang hawak ng mga ebidensya ng alleged former aide ng Vice Presidente. At ngayon, sa latest na balita, naghugas ng kamay ang kampo ni Sara Duterte doon sa claim ng abogado ni Madriaga na may death threat ito. Ito ng balita ngayon ng Manila Bulletin. BP Sara's camp washes hand of death threats to self-confessed bagman. 2 hours pa lang. Vice President Sara Duterte has nothing to do with the threats to the life of Ramil Madriaga, a self-confessed bagman for Duterte, her legal counsel said. Lawyer Salvador Panelo said their camp actually wants him alive and in the pink of health because he's the only one who can admit that he made up his testimony against the Vice President and identify his handlers. Paniwala kayo, mga kababayan, sa kwento ng kanyang abogado? Walang ibang may interest dito. Di ba po? Kaya nga, pati si Harry Roque, na may sarili mang problema, nakisawsaw na po sa isyong ito. Todo depensa si Harry Roque kay Sara Duterte kasi si Sara Duterte ang tulamenting pag-asa niya. Pag hindi nakaupo si Sara Duterte, tuloy-tuloy siyang magiging pugante. Di na siya makakauwi dito sa Pilipinas. At pag nakauwi siya dito sa Pilipinas, kulong. Di ba? Sabi ni Harry Roque, hindi talaga niya kilala ni BP Sara si Madriaga. Paano naman kami maniwala? Maniwala lang kami pag na-examine
yung mga claims ni Madriaga doon sa kanyang affidavit at kumprontahin base sa ebidensya. Kumprontahin ni Sara Duterte na hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Madriaga. Di ba? And that will happen very, very soon, mga kababayan, sa impeachment trial. So, the fact, mga kababayan, na pinagkakaisa nila si Madriaga, lalo na lumalakas ang paniwala ng mga tao na mabigat na testigo. Itong si Madriaga laban sa Vice Presidente. Ito, pakinggan natin si Harry Roque sa kanyang mga pinagsasabi. Talaga namang name drop lang siya ni Madriaga doon pa lang sa counter affidavit niya nung dinidinig pa lang ng piskalya itong kaso niya, no, for 2 counts of kidnapping for ransom, no? At ang palagi niya pinalalabas ay siya yung nag-file ng kaso, kaya kung mo ba alam na kidnapping, kasama ko pa Inday Sara Duterte, I will never claim kaya nakakulong si Madriaga. Pero at least alam ko naman kung sino dapat kakausapin para lang mag-verify kung meron lang nag-influence peddling o para ma-verify kung close na si Inday Sara Duterte. Pero in this instance, si Vicky Sara mismo ang tumawag sa akin at ang tanong, sino ba itong Ramil Madriaga na pati ako pinagbabantaan ng buhay ko, no? Kasi nga daw napalitaan ni Inday Sara Duterte na may nagbabanta sa buhay niya at ito daw si Ramil Binaliktad Madriaga. na. At ako ngayon nag-explain na Ramil Si Madriaga, pinakulong ko po dahil ako si Sara Duterte na yung may banta. babanta sa buhay niya at ito daw si Ramil Madriaga. At ako ngayon nag-explain na Ramil Madriaga, pinakulong ko po dahil ako po ang tumatayong private prosecutor doon sa pamilya ng 2 Filipino-Chinese na nabiktima for kidnapping for ransom. Ang kaso po ngayon, bagamat hindi pa sila sentensyado, ay nakabinbin sa Regional Trial Court of Manila. Umuwi ka na para mag-testify, Ari. Ng prosecution evidence, bagamat pinagkait po ng hukuman ang yansa para kay Ramil Madriaga dahil nakasada man po sa ating saligang batas na hindi naman po karapatan ng pagpapiyansa kapag ang ebidensya ng pagkakasala ay malakas. At nagkaroon ng desisyon ng hukuman sa pag-deny ng bail kay Ramil Madriaga na malakas nga ang ebidensya. At kasama na sa ebidensya laban kay Ramil Madriaga ay yung mga testimonya ng mga kidnap victims at saka mga cellphone messages, cellphone calls, text messages, at saka yung Find My Phone kung saan matapos dukutin yung mga binatilyong mga Filipino-Chinese ay hinanap ng magulang na isa kung nasa yung anak niya at lumabas na yung anak niya ay nasa isang talyer dyan sa Rizal na pag-aari nga nitong si Ramil Madriaga. So yan ang pinaka-latest na video ni Harry Roque. Binabakbakan niya si Madriaga. So habang binabakbakan si Madriaga, lalong naniniwala yung mga mamamayang Filipino, mabigat yung testimony. Kasi kung hindi mabigat, huwag mo nang pansinin. Ganun lang po yun. Logic. Tapos may banta pa ng panibagong kaso. Pinag-aralan yung iba pang kaso na pwedeng i-file kay Madriaga. Ngayon, i-share ko ito sa inyo mga kababayan na legal analysis ni Fiscal AJ doon sa kasong perjury na sinampa ni Sara Duterte kay Madriaga. Sabi diyan dito, legal explainer, can a perjury case stop Madriaga from becoming an impeachment witness? Ang short answer niya, hindi. So narito ang apat na dahilan kung bakit tuloy ang pagtestigo ni Madriaga. Sabi po ni Fiscal AJ, ang impeachment may sarili niya siyang constitutional process. Yung Congress may sarili siyang constitutional authority. Na ang ibig sabihin, kung gusto na ipatawag ng Congress, ang isang witness, pwede sila na mag-issue ng subpoena. Now, ang criminal complaint niya sa prosecutor, wala siyang control at hindi pwedeng pigilin ang isang congressional proceeding. Kasi magkaibang proseso yan. Pangalawa, competency versus credibility. Isa na itong basic rule in evidence na minsan maraming tao ang nalilito. Sa competency niya, ang tanong, pwede bang tumistigo ang isang witness? Generally niya, yes. Maski may criminal case, pwede. As long as kaya niyang makakita, makaalala, magsalaysay ng facts. Now, doon naman sa credibility. Ang tanong, paniniwalaan ba siya? O dapat bang paniwalaan? So dito niya pumapasok yung strategy ng perjury complaint. Kaya pinaila ng perjury si
si Madriaga. Hindi nito pinipigilan niya yung testimony. Ang target niya nito, sirain yung credibility. May perjury case niya. Pinailanguan niya ng perjury case niya. Yun possibly ang target. So, gusto niya sirain yung credibility bago pa man ito magsalita bilang witness sa impeachment. Ganon. Tapos, dito niya sa sub judice argument. Hindi niya to, walang epekto yung sub judice argument dito. May nagsasabi niya kasi na may kaso na, so bawal na itong pag-usapan. Pero ito niya yung problema, sabi ni Fiscal AJ. Yung complaint na final ni Sara, nasa prosecutor's office pa lang. Ibig sabihin, wala pang kaso sa korte. Yung sub judice rule niya generally applies doon sa mga pending cases na nasa korte na. Hindi yung nasa preliminary investigation pa lang sa prosecutor. Pero kahit niya na yung kaso nasa korte na, itong congressional investigation and impeachment proceedings niya may still proceed. Kasi niya, they serve a constitutional function. Kung yun ang target ni Sara, bukya pa rin siya. O, di ba? Kung yun ang strategy ng kanyang abogado, si Paulo Panelo, anak ni Panelo. So, hindi niya automatic na titigil yung impeachment dahil lang sa may complaint. So, niya talaga itong move na ginawa ni Sara? Sa tingin ni Fiscal AJ, isa siyang legal strategy. From a litigation standpoint, niya, ang tawag diyan, so parang yung atake ng Amerika, preemptive strike. Atake ng Amerika sa Iraq at saka dito ngayon sa Iran, preemptive strike. The possible na objective nito is to label the witness at this early bilang isang sinungaling. May perjury case niya na pinaila ko niyan. So they can argue later sa impeachment proceeding, ngayon testimony niya is built on unreliable testimony. Sinungaling talaga niya yan. Kinasuhan namin na niya ng perjury. Pero ang ganitong strategy, sabi ni Fiscal AJ, may peligro rin, may risk. If the witness niya welcomes the case, the perjury complaint niya becomes a formal forum where evidence can be presented to prove that the statements are true. Baka mag-backfire. Yun ang risk, mga kababayan. Yan pinaila ng perjury case yung alleged former aide ni Sara na si Ramil Madriaga.